Noong nakaraang buwan, tayo ay nagulat sa nakakabahalang pag-amin mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ginamit niya ang intelligence funds upang magpatupad ng extrajudicial killing sa kanyang mga nasasakupan sa Davao City nung siya pa ay alkalde nito. Sa isang programa ng Sunshine Media Network International o ng SMNI, sinabi niya, and I quote, "Ang intelligence fund binili ko, pinapatay ko lahat, kaya ganon ang Davao." Dagpa niya, and I quote, "Yung mga kasama nyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo," unquote. Ang mga pondo na ginamit ni dating Pangulong Duterte upang maghasik ng programa ng pagpatay ng mga Pilipino ay mga pondo ng taong bayan. Mula mismo sa mga mamamayang biktima. Hindi lamang nagtatanong ang mga tao kung bakit isang malaking bahagi ng pampublikong pondo ay itinatago at ginagawang lihim mula sa publiko. Ang pag-amin na ito ay nagbibigay ng batayan upang payagan ng ICC na imbestigahan ang aligasyon ng crimes against humanity na isinagawa ng dating Pangulong Duterte at mabigyan ng katarungan ang libo-libong Pilipinong pinatay sa Davao City at sa iba't ibang bahagi ng bansa. May obligasyon pa rin ang Pilipinas na makipag-cooperate sa ICC dahil inutos ng dating Pangulong Duterte ang withdrawal isang buwan matapos masimula ng investigasyon ng ICC prosecutor at naging effective ang withdrawal noong 2019 lang. Sa ibang salita, nananatili ang obligasyon ng bansa na protektahan ang karapatang pantao ng mamamayan. Nananatiling may pananagutan ang dating Pangulo para sa mga terribleng krimen niya dahil sa kanyang di umano'y gera laban sa droga, na sa katotohanan ay madugo, di makatao at walang katarungang gera laban sa mga ama, ina, kapatid, bata at mamamayang mahihirap na pinatay gamit ang pera at rekurso ng taong bayan. At para makamit ang katarungan para sa libo-libong pinatay sa ilalim ng Administrasyong Duterte, nananawagan kami na sana ay makipagtulungan ang Administrasyong Marcos Jr. sa ICC sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Ginoong Speaker, at muli magandang hapon sa ating lahat. Sa bawat kataga na sinabi ni Franz Castro na yan, alalahanin ninyo kung sino siya. Siya ay isang urban operatiba na nasa Kongreso ng teroristang organisasyong CPP, NPA, NDF at lahat nung sinabi niya dyan. Yan ang ginawa nila, yan ang mga krimen, yan ang mga atraso nila sa taong bayan dahil si Franz Castro ang nagbigay ng proteksyon at ng depensa sa mga NPA, sa mga terorista na pumatay, yung mga pinagsasabi niya tungkol kay Pangulong Duterte, yung pumatay, yung mga EJK siya, yun yung mga, she even mentioned, mga nanay, mga tatay, yan ang ginawa ng CPP, NPA, NDF, at nagawa nila yan dahil sa mga katulad ni Franz Castro. Magkakadikit ang bituka ng CPP, NPA, NDF, lahat sila. Yung mga NPA na pumatay na for 54 decades na pinagpapatay ang ating mga kababayan, mga kapatid na katutubo, yung mga anak natin na naging NPA at namatay sa mga edad na mga gulang na 20, 18, 17, 16. Yan ang mga atraso ni Franz Castro. Claro. And one more thing, no, yung sinabi niya, Eric Franco, Ina, no, yung sinabi niya na yung sinabi ni PRRD daw na pinagpapatay niya ang mga kasama nyo. Totoo yun, Franz. Pinapatay niya ang mga NPA. Kung kaya't ang Davao ngayon, ang Davao City, ang Davao Region, ay wala na, insurgency free na. Dahil yan ang ginawa ng ating Pangulo bilang kanyang katungkulan, bilang isang presidente, bilang isang alkalde, na dapat gawin ng lahat ng ating mga lingkod bayan. Kailangan tanggalin na ninyo ang mga teroristang yan at unahin natin yung mga nandyan sa Kongreso. Unahin ninyo yan si Franz Castro. Yun. Dugtong dyan, Ma'am Lorraine, Miss Ina Brother Franco, before ng inyong pagpapahayag. Una, malinaw po na utos ito ng Communist Party of the Philippines. At NPA po ang pinagpoproteksyonan ni Franz Castro sa kanyang mga paglilinaw tungkol sa issue ng extrajudicial killing sapagkat kung mayroon pong pinatay na napakarami sa kasaysayan ng ating bansa, more than 15,000 soldiers and police, pati mga KAFGO, more than 20,000 civilians, at pati na po ang pinatay nila ng grupo ni Franz Castro, ng grupo namin noon, more than 3,700 sa purgahan or the purging.
na hindi sila nagpasori. Mga bata, like ang 4 na buwang sanggol, Rano Massacre, na karamihan kalahati mga bata, minor de edad, dumanak ang dugo sa kanal. Diyan sa may Rano, sa may Digos area, sa Davao. Ang kanilang Kit pagpatay Absalon. kay Kit Absalon, Kit Absalon. sa kanyang uncle. Ang Pwede nyo ba i-flash yung mga photos na yon? ng pinagpapatay nila. At saka yung mga na-recruit nila Franz Castro na Correct. namatay na, pwede ba? Like sina Malvin Cruz. Yes. At marami pa, no? Ibig sabihin po, tama ang binabanggit ng aming kasama na si Ma'am Lorraine, that what actually Franz Castro is describing on the floor of the House of Representatives, mga kababayan, ay ang karumal-dumal na krimen at pananagutan ng CPP, NPA, NDF. Sa Mindanao alone, there are around 1,200 recorded of killings ng mga katutubong tribo at mga elders at leaders ng iba't ibang pamayanan sa Mindanao. Admitted ito, may mga police blotter ito ng NPA. And last year lang, sa Negros, 23 ang pinagpapatay ng mga civilians, barangay captain, barangay kagawad sa Negros, na inaamin ng NPA. So saan ang hustisya dito sa ating pamunuan ng House of Representatives para bigyan ng halaga at espasyo sa loob ng Kongreso ang ganitong karumal-dumal na tagapagtaguyod ng krimen ng teroristang grupong pinagtatanggol at pinagtatakpan nila. That is a very high question coming from the people at pananagutan yan ng ating House of Representatives. Bakit hinahayaan dyan na gumamit ng mikropono at resources ng ating mamamayan ang tagapagtaguyod at tagapagwasak ng ating bayan? Kung saan itinaguyod nila ang terorismo. 3 sila dyan ang nandyan ngayon. Raul Manuel ng Kabataan NPA recruiter, ang Gabriela na NPA recruiter din, at pati na ang Alliance of Communist Teachers. Pangalawa, baluktot po at mali ang pananaw ni Franz Castro na kumo si Presidente Duterte ay mahilig gumamit ng hyperbolic statements. Pag sinabing hyperbolic statements, ginagamit niya yun as a figure of speech para magkaroon ng emphasis doon sa kanyang mga gustong gawin in the enforcement of decisive rule of law at law enforcement. Pero hindi naman niya sinasabi na labagin ang batas. Sinasabi nga niya, pag lumaban, pag may baril at ayaw bitawan ang baril, obligado ang law enforcement units na patayin ang suspects, otherwise mamamatay ang mga sundalo at pulis. Walang mali sa ganyang pagtingin sapagkat kailangan nating ipatupad ang batas. So mali yung pagtingin na yon na parang nag-run amok si Pangulong Duterte gamit ang mga pondo ng gobyerno. Third, baluktot din ang pananaw ni Franz Castro para sabihin niya na ibalik ang investigation ng ICC at muli tayong sumapi dito. Franz Castro, hindi po tayo sakop ng International Criminal Court. Tayo po'y tumiwalag na. Pangalawa, hindi tayo obligado na ipasakop o ipailalim sa International Criminal Court. Pangatlo, walang batas o anumang kapangyarihan ang mga dayuhang elemento at mga institusyon kagaya ng International Criminal Court para makialam sa ating bansa. Mag-review ka nga muna bago ka magsalita because you are blinding and fooling the people, not just fooling yourself. Malinaw yon. At ang panguli na punto ko dito, Ma'am Lorraine, ay agree doon sa binabanggit mo. Bakit hindi sila ang unang imbestigahan? Yun. For terrorism financing, for promotions of terrorism, cancellation of their party list recognition and registration sa COMELEC, all evidence ay nandyan na. Napakahina naman po ng ating pamahalaan kung tayo pa po ang sariling tinutuhog at ginigisa nila Franz Castro sa loob ng mga institusyon ng ating pamahalaan, Miss Ina. Susugan ko lang yung sinabi mo, Eric, yan lang din yung gusto kong simpleng sabihin, na gawin natin ang panawagan nila ng Speaker of the House na imbestigahan niyo po itong kamatayan block, no? Ina-identify na po yun ng mga dating mismo, no? Kadre ng CPP, NPA, NDF na sila urban operative na ang kanilang role dyan sa Kongreso ay hindi po para tulungan ang ating pamahalan, kundi sirain. At maging boses yan no, ng mga komunistang teroristang grupo, wala po talaga yan na may idudulot na maganda sa ating bansa. At kalawa, lalo lang no, lalakas ang CPP NDF dahil ginagawa nilang lehitimo ang kanilang ginagawa. At never sila nag-condemn no, ng atrocities na ginawa ng CPP NDF for over 5 decades. So, ito yung ating panawagan no, sa Speaker of the House, sa buong Kongreso, at kung hindi man mangyari, sana sa Senado, Eric, ay buksan muli itong usapin at talagang imbestigahan sila. Tama. Dahil ang kapangyarihan ay unang nasa kanilang kamay ngayon. Tama. Diyan natin susukatin yan, Eric. Pero Ma'am Lorraine, dagdag ka muna. Pero itong ICC na ito, ang isa sa mga legal advisors niya ay si Cristina Conti, na kasamahan ni Arlene Brosas, ni Franz Castro at Raul Manuel sa CPP, NPA, NDF. Active operative yan. Yes, active na operatiba ito. So,
So, siguro, no, Eric, kasi parang ang nangyayari dito, nakikita ko itong tatlong ito, parang attack dogs na ng speaker ito eh. Yun nga. Mukhang ganyan na yung nangyayari talaga dito. So, kung dumating yung panahon, no, dumating yung panahon at yung ICC ay pumasok dito, siguro totoo yun, na talagang mahina na ang hudikatura ng Pilipinas at umaamin tayo na dapat papasukin na natin ang ICC. So parang ininsulto ninyo ang sarili ninyo. Correct. Parang ininsulto ng Marcos administration ang sarili nila pag pinapasok nila ang ICC dito. Yeah, To think, Ma'am Lorena, wala na tayo.